Paano kung bigla mong maramdaman sa isang tao yung bagay na hindi mo lubusang maunawaan? Handa ka bang sumabay sa agos? O hahayaan mo na lang ang puso mo na itago ang tunay na nararamdaman nito sa taong nagpapabilis ng bawat pagpatak ng oras sa buhay mo? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang kulit ni Eddie. Talagang may paghiga pa sa kama ko. Aba, gustong gusto ata niya yung amoy ng kama ko. Kaya lang, nung ako na yung nahiga sa kama ko, may naamoy ako kaagad na kakaiba. Naamoy ko kasi si Eddie sa kama ko. Amoy niya yung nangingibabaw sa higaan ko ngayon. Kaya eto, habang nakahiga ako, siya yung naamoy ko. Kasi naman, kumapit na sa kama ko yung amoy ng katawan ni Eddie. Hindi naman mabaho. Okay naman yung amoy. Mabango naman. Kasi kung mabaho, nako, magagalit talaga ako. At nung patayin ko yung ilaw, nagsimula nang maging madilim sa buong paligid. Pero si Eddie, ayun, nakikita ko siya. Tinatamaan kasi siya ng liwanag mula sa ilaw sa labas. At eto, di talaga ako makakatulog. Nakikita ko nga si Eddie na tingin ng tingin sa akin. Siguro, tinitingnan niya kung tulog na ako. Di naman niya ako nakikita na nakabukas ang mga mata ko. Kasi nga, madilim dito sa pwesto ko. Ako naman, kitang-kita ko siya. Ayun, nakahiga, nakabrief lang. Ang laki nang nakabukol. Totoo ba yun? Gagi, ano ba itong iniisip ko? Makatulog na nga. Kaya ito, ipinikit ko na yung mga mata ko. At sa paglipas ng mga sandali, teka nga, bakit parang may naririnig akong langit-ngit ng papag? Nang buksan ko ang mga mata ko, hindi ko inaasahan ng mga bagay na makikita ko. Si Eddie kasi, nag-aano. Alam niyo na yun. At kitang-kita ko ang lahat ng nangyayari. Pinapanood ko nga lang siya habang ginagawa niya yung bagay na yun. At habang pinapanood ko siya, sobrang lakas ng pagtibok ng puso ko. Tapos, pinagpapawisan ako. Hindi ko alam kung mainit lang ba talaga sa kwarto namin kaya pinagpapawisan ako. Pero ang init ng pakiramdam ko. Tapos may nararamdaman din ako sa may bandang ibaba ko. May nagagalit kasi. Gagi. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito yung pakiramdam ko? Bakit tila ba nakakaramdam ako ng init na di ko malaman kung saan nagmumula? Parang gusto ko tuloy lumabas ng silid. Kasi naman, ang init talaga. Kaya lang di ako makagalaw. Nakakahiyang abalahin si Eddie sa ginagawa niya. Kaya ito, pinanood ko na lang siya hanggang sa matapos. At nang humupa na yung mga sandaling di ko inaasahang makikita ko,
mas lalong hindi ako nakakatulog. Halos buong gabi kong iniisip ang mga bagay na nakita ko. Grabe naman kasi si Eddie. Bakit siya may dalang batuta ni Kagawad? Baka hanapin ni Kagawad ang batuta niya. Pero grabe talaga yun. 2 kamay na yung nakahawak pero may labis pa. Oh, alam niyo na siguro kung gaano kahaba ang nakita ko. Sabi ko naman sa inyo eh. Kinuha talaga ni Eddie ang batuta ni Kagawad. Kaya naman, halos 3 a.m. na nang makatulog ako. Napuyat ako kakaisip sa nakita ko. Kaya ito, nang magising na ako. Wala, magtatanghaling tapat na pala. Kinising na ako ni Eddie na eto, pagkabukas ko ng mga mata ko ang hubad ng katawan niyang nakita ko. Nakahubad ng damit eh. Uy, Francis, buti gising ka na. Pasensya na kung inabala kita sa pagtulog mo. Magtatanghalian na kasi. Akala ko nga, di ka na nahinga. Kaya ito, bumangon na ako sa kama ko. Tapos ito, naupo muna ako habang si Eddie nakatayo sa harapan ko. Napatingin tuloy ako sa bahaging nakita ko kagabi. At ito, nakashort siya. Malaki yung nakikita kong bukol. Parang may nakatagong malaking santol. Uy, Francis. Bakit nakatulala ka pa? Tara na, kumain na tayo. Nag-init na ako ng lechong paksiw. Ganun ba, Eddie? Sige, susunod na ako. Ayusin ko lang yung sarili ko. Hey, Francis, mamaya mo na ayusin ang sarili mo. Tara na. At saka, okay naman yung itsura mo. Fresh na fresh. Uwi ka ni Eddie na eto. Ngiting-ngiti. May dimple pala siya. Ayun ko lang napansin. Kaya ito, diretso na kami kaagad sa kusina ng dormitoryo. At aba, nakakatuwa. May cake pa. Hala, bakit may cake, Eddie? Sino may birthday? Wala naman, Francis. Nakita ko lang sa ref. Kaya nilabas ko na. At saka sabi naman ni Aling Yoli na pwede natin kainin ng lahat ng laman ng ref. Kaya ayan. Kakainin na natin. Hala, baka hanapin niya ni Aling Yoli. Tsaka Eddie, asan pala si Aling Yoli? Nako, Francis. Nakita ko siya kaninang madaling araw. Maagang umalis. At may pupuntahan daw na babang luksa. May dala pang ang eco bag eh. Kaya siguradong may dala na naman yun mamaya na pagkain. Ganun ba, Eddie? Buti na lang at di ka sinama. Alo, siguradong ako magdadala ng mga take-out niya kung isinama ako. Pero Francis, bakit nanghali ka na nagising? Maaga ka naman na natulog kagabi Bigla akong inubo dahil sa tanong ni Eddie. Kaya ito, kinuha niya ako agad ng tubig. Naalala ko kasi bigla ang lahat ng nasaksihan ko kagabi. Uy, Francis, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako, Eddie. May nakain kasi akong paminta sa ulam. Sumabit sa lalamunan ko. Tsaka kagabi, maga talaga akong natutulog. Medyo napasarap nga kaya tuloy-tuloy ang tulog ko. Okay yan, Francis. Dapat matulog ka lagi ng maaga.
Bakit mo pala naitanong, Eddie? Wala naman, Francis. Sige, kain ka na dyan. Tsaka mamaya pala, mamasyal tayo. Samahan mo ako. Sige, Eddie. Pero saan tayo pupunta? Kahit saan, Francis. Medyo nakakainip kasi dito sa bahay. Okay. Sige. Pero Eddie, isama natin si Lemuel. Yung kababata ko. Sige, Francis. Mas maganda yan. Baka kasi isipin ng mga makakarito eh. Nagde-date tayo. Hala. Bakit naman nila isipin yan, Eddie? Uso na kasi yung Francis. Basta, huwag kang magsusuot ng pink, ha? Uy ka ni Eddie. Natawa tuloy ako. Ay, nako. Pero, habang pinagmamasdan ko si Eddie, ang naalala ko talaga ay yung nakita ko kagabi. Ewan ko ba, pero hindi ko makalimutan ang nakita ko. Parang gusto ko na tuloy ulit sumapit ng gabi. Pero teka, ano ba itong naiisip ko? Ayoko na. Hindi na ako titingin ulit sa kagaya ng nakita ko kagabi. Ayoko na. Basta, promise. Hindi ko na titingnan ulit yun. Promise. Kahit anong mangyari. Hindi na ako titingin sa batuta ni Kagawad na kinuha ni Eddie.